lang to ng live sa YouTube. Testing ng live sa YouTube, special edition. Wala pang viewers, pero anyways, everything is going fine and well sa Project 1M. Sa ngayon, yung mga tao, constant, regular, wala nang nag-aawol sa ngayon. At tuloy-tuloy lang yung pagkita ng pera. Nasa 281,000 pesos na kami. 281,000 pesos. Sa ngayon, merong malaking gastos kasi may nadisgrasya. Sino kaya yun? Ang mahalaga, buhay. At least hindi ka nabalian. Pukin ng ina mo, nakita ko itsura ng motor, putang ina mo, sa bagsakan nun. Minimal dun, balibraso mo eh. Naipit ka ba? Hindi po, nalaglag, nahiwalay po pagkabanggaan. Tumilapon po ako. Tumilapon ka. Swerte, tangina, nakita ko yung motor yung nakahiga eh. Kung nagkataon na putang ina, dumagan sa'yo, boss, tulungan mo ko. Nasaan ka? Nasa ospital. Takbuhan po yung guard sa division. Tag-inag yun. Ay, nako, brother. Tawag yung mga tao. Paano? Punong-puno yung motor. Puta, ang bilis ng takbo mo. Ayan, ang sinasabi sa iyo. Sasabihin mo, hindi kumapit yung preno. Malamang. Tangina. Ang bilis ng takbo mo eh. Paano kakapit yung preno? Anyway, siya mo na yun. Bukas na lang natin problemahin yun. Bukas na lang natin problemahin. Ang daming nakalusot na customer. Alas 7 na halos nakapansimula. Tama, pera dito, gasino lang. Bare-bare lang tayo ngayon. Ikot ka muna, brother. Mukhang wala naman tao rito. Ikot ka muna. Go. Benta ka muna sa iba. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 plus nasa 3-4,000 sa sa Gcash. 10,000 ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 11,000. Medyo marami naman yung Gcash to dito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,000. Tapos nasa mga 3-4,000. Nasa mga 15,000 din yung kinita namin ngayong araw. 15,000 din yung benta namin ngayong araw. Not too bad, not too bad. Sir, tanong lang po, paano mailalabas ng isang tao ang kanyang potential? Kailangan mabanat ka. Ilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon kung saan yung potential mo eksakto yung talagang lalabas dun sa ganong sitwasyon. Bawa, gusto mo matuto ng... Alam mo, lahat naman ng tao may kanya-kanyang potential. Nagkakatalo na lang yan kung ano gusto mo. You can be good at anything. Sabi ni Denzel Washington, you can be good at anything, including bullshit. Di ba? Pwede kang maging magaling sa kahit na anong bagay. Pero kailangan, you have to be practical enough para pag naging magaling ka dun sa bagay na yun, mag-e-excel ka talaga ron. Nakadepende sa sobrang daming deciding factors niyan. Isa yung genetics mo, diba? Bawa, gusto mo maging basketball player. Ang height mo, nasa 6'2", 6'3", 6'4". O yan, pwede. Ngayon, mailalabas mo yung potential mo kapag sumali ka sa mga basketball camps. Gusto mong tabaan yung utak mo, limbawa, sali ka ng extracurricular activities sa eskwelahan. Gusto mo maging magaling sa debate, sali ka ng debate team. Gusto mo maging magaling sa sales, magpumili ka ng trabaho na may kinalaman talaga sa sales. Depende sa kung anong gusto mo talaga. Tapos yung gusto mo, kailangan practical din at the same time. Kasi kalimbawa, so maging model, gusto mong maging model, ang liit mo na, ang pangit mo pa. Takin mo, magiging maganda ka. Oo, kapag ka pinaretoke mo. Pero yung pagiging maliit mo, syempre magiging disadvantage yan pag naging model ka. Hanap ka ngayon ng kung saang industriya ka, palagay mo pinakalalapat ng husto. Diba? Pinakalalapat ng husto. Ganun yung ganun yung konsepto ng pag-usad pagdating sa pagdating sa paglalabas mo ng potential eh. Kailangan mong isadlak yung sarili mo dun sa kung saan man palagay mo pinaka-uusad ka potentially, tapos i-stack mo muna yung sarili mo dun pansamantala. I-stack mo muna, stack. As in dun ka muna. Stick ka lang dun hanggang sa mailabas mo yung buong potential mo. Pag pakiramdam mo hindi ka na nag-grow, then marami na yan na natutunan, tapos wala talagang usad. Paglipas na 1 taon, 2 taon, that's the time for you to grow out, move out. Diba? Kasi technically, ilalagay mo yung sarili mo sa isang shell eh. Diba? Yung shell na yun, dun ka ngayon mag-grow. Ngayon, alam mo na, there will come a time na
ma-grow mo yung shell na yan, yun na yung panahon ngayon para lumabas ka na doon sa shell na yun. Ganun yung konsepto. Ganun yung konsepto para mailabas mo yung full potential mo. Kailangan mong ilagay yung sarili mo sa kung saan ba palagay mo uusad ka at gusto mo rin na umusad ka at the same time. Yan ang sagot ko. Okay. Tanong lang po, paano mailalabas ng isang tao yung full potential? Diretso save siya sa YouTube channel mo, coach, pagkatapos ng live. Mukhang diretso save nga. Diretso save. Mukhang diretso save siya. Hindi ko lang alam kung paano i-delete. Baka mamaya ako na po problemahin. Kasi yung isa hindi ko ma-delete eh. Walang option para i-delete. Pero ang sabi naman, loading pa raw eh. Baka siguro inaayos pa yung sistema na galing sa live eh, ma-post siya sa YouTube. Anyways, let's go. Doon tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan muna natin yung mga tanong nyo. I-share nyo nga muna sandali itong live na to. Kahit i-delete din naman natin ito mamaya. Kasi hindi naman talaga ito yung official na live eh. Sa iyong opinion, ang trading ba ay gambling or consider as business? Hindi ako fan ng day trading eh. Diretso, I was a day trader for some time. Kumita naman. Nga lang, masyado risky business kasi kapag ka day trader ka. Wala pa rin talagang tatalo dun sa ilagay mo yung pera mo sa blue chip na stock kung tawagin nila eh. Yung blue chip na stock, iwan mo lang doon, bili ka PLDT o Jollibee Foods Corporation, gano'n. Tapos iwan mo lang doon, mga 5 taon, 10 taon, siguro mo naman magta times 2, times 3 na yung pera mo. Diba? Tapos every time may sobrang pera ka, dagdag ka lang uli. Every time may sobrang pera, dagdag ka uli. Yung mga yan, alam mo yun, malabo sa sabaw ng pusit na magsara yung mga yan anytime soon eh. Malabo rin sa sabaw ng pusit na bumagsak ang stocks niyan anytime soon. Bumababa, oo bumababa. Pero kung iiwan mo lang yan dyan, malaking porsyento na, parang konsepto ni Warren Buffett. Yung konsepto ni Warren Buffett na pag i-invest sa stocks. Ilalagay niya lang yung pera niya sa isang stocks, sa iiwan niya dyan ng napakahabang panahon. Blue chip na stock yan. As in, kilala talaga ng buong Pilipinas yung mga kumpanya na yun. O ng Amerika yung buong kumpanya na yun. Tapos, paglipas ng ilang panahon, pull out niya na. Tapos lilipat naman uli sa iba. Ganon ang konsepto ng yun ang pinaka-safest na paraan ng pag-i-invest sa stocks eh. Pero magda-day trade ka, tapos di mo alam kung ano ginagawa mo sa stocks. Putang ina, gambling yung ginagawa mo. Gambling yan. There's a huge difference between a day trader and an investor. Maging investor ka, lagay ka ng pera doon sa mga pinakamalalaking kumpanya, sharing their company's profit. Tapos pagka kumita yung stocks, tumaas yung stocks paglipas ng ilang panahon, which is a few years, hindi yan buwan, hindi rin yan linggo lang, at hindi rin yan araw lang, o hindi rin yan oras lang. Paglipas ng ilang taon, tinan mo, you will understand na kapag ka blue chip ang binili mo na stock, yung mga pinakakilalang kumpanya sa buong Pilipinas, yun ang binili mo stock, paglipas ng 2, 3, 4, 5 taon, then maiintindihan mo, kumikita talaga yung konsepto ng pag-i-stocks. Pero di mo makukuha ng mabilisan yan. Pag may nadali mo, gambling ang labas mo dyan. Boss, anong nakikita ng tao na hindi nakikita ng Diyos? Wala, lahat ng possibility nakikita ng lahat ng possibility nakikita ng Diyos. Lahat ng possibility nakikita ng Diyos. Kahit nga tumatakbo sa isip mo. May mga pagkakataon na lang talagang hindi na lang talaga inaalam ng Diyos yung ibang mga bagay para mabigyan tayo ng free will, para mamili nung kung ano man ang bagay na gusto nating gawin. Pero lahat ng bagay hayag sa Diyos. Lahat ng bagay hayag sa Diyos. Totoo ba na ang combination ng pagtitake ng drugs? Totoo, brother. Tanong, totoo ba na combination ng pag-take ng drugs yung sugal na casino? Combination ng pag-take ng drugs. Ganado magsugal, devil spirit ba yung pumapasok? Tsaka paano maiiwasan? Huwag ka mag-drugs, huwag ka rin mag-casino. Diba? Huwag ka mag-drugs, huwag ka rin mag-casino, maiiwasan mo yan. Ayun, yun ang masasagot ko ron. Okay lang ba mag-invest sa Pag-ibig MP2? Hindi ko alam. I haven't done enough research. Pero generally, I will say general perspective tayo. If you invest in the government, you will eventually win. If you invest in the government, you will eventually win. Parang yung bonds, di ba? Yung bonds ng gobyerno na binibenta nila. Yung bonds, okay yung good shit yun eh. Kasi unless lang na malugi ang gobyerno, that's the time na hindi ka na mababayaran pag hindi na nag-e-exist ang gobyerno. Pero generally, if you invest in the government, you will win. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na mag-invest kayo sa blue chip na stock eh.
Kasi parang halos kasi tibay na ng gobyerno yan, lalo na kung yung kumpanya katulad ng San Miguel Corporation nakadikit mismo sa gobyerno. Yun yung konsepto eh, diba? So, yun yung dahilan kung ba't sinasabi ko sa inyo, mag-invest kayo sa blue chip na stocks. Yung mga siguradong kumpanya. San Miguel Corporation, SMDC, PLDT, yung mga ganyan, alam mo na, surefire yan, mananatili yan sa mahabang panahon. Kasi nakadikit na sa gobyerno yung mga yan eh. Ayun, tinatanong mo sa akin tungkol sa MP2. Ang maisasagot ko sa'yo, diretso, pag nag-invest ka sa gobyerno, you are more likely to win than to lose. Yun ang maisasagot ko ron. Maliban na lang siguro kung parang nagda-day trade ka na tipong contractor ka ng gobyerno, syempre ibang usapan niya, matagal bago magbayad ng gobyerno eh. So mas malamang ka pang maliugi kapag ka maliit ang pondo mo kaysa kumita kapag ka sobrang tagal talaga ng pagbabayad ng gobyerno dahil contractor ka ng gobyerno. Ibang usapan yun. Pero yung tungkol sa investment pinag-uusapan, you're more likely to win kapag nag-invest ka sa gobyerno. And obviously, I may be wrong. Maaaring mali ako. Yun ang sagot ko ron. Paano ba tamang pag-aaral? O nga, no? Maganda yung tanong na yun. Paano ba tamang pag-aaral? Hinahanap ko tuloy yung pattern ko sa pag-aaral. Hinahanap ko lang yung pattern ko sa pag-aaral. Ang pattern ko sa pag-aaral, pag mayroon akong topic na palagay ko interesting enough, inaalam ko yung mga detalye doon, pati yung kasukasuan ng mga bagay-bagay. Yup, pa-picture lang. Sige. Kaway ka muna sa live ko sa YouTube. Oh, what's up? Sumabay ka na, Pilipinas! Okay, sige. Yeah. Pwede ba dyan? Oh, no. Pag po nandun sa tropa ko sa Mindanao. Yung tanda kasi. Tropa siya sa Mindanao, sabi ko kapit-bahay. Taga Aba. sa amin lang Yeah. si Project Man yun. Yes. Yan, thank you boss. Thank you very much, brother. Ingat ka, huwag mo nang puputok sa loob, ha? Like ko na yan. Okay. Pag ako nag-aaral, doon ako nag-i-stick muna pansamantala doon sa mga topic na talagang pinakagusto ko talagang matutunan. Doon muna ako nag-i-stick sa mga pinakagusto ko talaga munang matutunan. Brother, nasan ka? Si brother? Muko ng order. Good morning. Ano nga yung pangalan? Pangalan, brother? Brother lang tawag sa kanya. Yun talaga pangalan niya? Pinawag ko lang. Tangin lang yun. O, ikaw muna mag-salesman, brother. Asisli pa ka, oh. Minit ka sa bawa. Maabot pa kayo, bukas pa kami. Alos lahat ng mga ano ko, kapitbahay ko, sarado na. Victor, yun, dun muna ako nagsisimula. Sa pag-aaral ko, sinisimulan ko muna sa mga topic na paborito ko. Dun muna, kailangan mo kasi munang ma-spark yung interest eh. And then eventually, magkakasanga-sanga na yan from there. Dun muna ako nagsisimula. Merong mga libro na nagsasuggest ng paraan kung paano mag-aaral. I haven't looked at those books well enough kasi effective naman yung paraan ko ng pag-aaral. Yung paraan ko ng pag-aaral, inuuna ko muna yung mga pinakagusto ko muna na topic. Tapos saka na nagkakasanga-sanga from there. Kumpleto ba yun? Oh, obviously hindi. Pero it is enough to entertain me. Kasi in case hindi nyo alam, yung pag-aaral kasi para sa akin, sige, mapapakinabangan mo yan. Pero ngayon dumating na sa punto na yung pag-aaral para sa akin for form of entertainment na rin at the same time. Nag-i-enjoy ako. Yan. Ano bang gender ng Diyos? Hindi ko alam kung stupid question to. Sa Quran, alam ko genderless siya. Sa Biblia, he's more on the masculine side. He's more on the masculine side. Laging ama ang tawag sa kanya sa Biblia. Ito yung napapansin, ama, laging tawag sa kanya. Galing, brother. Tanong lang po, bossing. Hindi. Ano mga activity natin or pagkakabala natin pagdating natin ng language? Merong konti lang akong information tungkol dyan. Siyempre mag-aawit, kanta. Parang katulad sa Muslim o sa Kristiyano, nagkakantahan. Pagsamba, kasama na rin. May mga seremonyas kasi, yung konsepto ng seremonyas ng pagsamba. At sigurado marami pang iba pa. Maraming iba pa. Curious nga ako kung ano meron dun, kaya gusto kong tumawid dun. Yun ang dahilan ba't gusto kong tumawid dun sa kabila. Kasi curious talaga akong makita kung ano meron sa kabila. Tingnan mo yung curiosity mo doon. Isipin mo yun na dito sa buhay na to, merong ang daming activities eh. Pwedeng magawa ng pera, which is yun yung baga parang
primary na kailangan mong gawin habang nandito ka pa sa lupa. Na you need to make sure na meron kang sapat na kinikita, may sapat na pera ka. Yeah. Sige, nandun na yung unahin mo muna ang Diyos, diba? Pero secondary to that is yung gumawa ka ng pera. Kasi isipin mo na lang kung palamunin ka, di magagaya ka ngayon sa mga basher ko. Nagagawa ng mga fake account, ang dami nilang oras para sa ganun, kahit alas 4 na ng madaling araw, gigising tanghali na, tas maanong ulam. Ganun ang mangyayari sa'yo eh. Ayun. Wala nang parili, gago, wala. Isang libo din. Babasa ako ng ano eh. Mas gusto ko talaga kapag kayo nagtatanong ng live eh. Mas gusto ko talaga yung kapag kayo nagtatanong ng live versus yung binabasa ko lang yung tanong. Sawa na ako sa ganung konsepto, babasa ng tanong. Mas gusto ko yung may nakaka-follow up question. If you would like to have a debate with me, paminsan-minsan lang. Pero hindi naman lahat ng pagkakataon kasi hindi naman kasi ang programa ko para sa ego mo eh, diba? Hindi rin naman ang programa ko para sa entertainment lang. Yeah. There's a few minor form of entertainment within my program, question and answer. Pero generally, ang programa ko umiikot talaga dun sa konsepto na yung matuto yung kapwa-tao. Yun ang programa ko eh. May matututunan kayo. Ano opinion mo about sa mga politiko? Tuturo ng mali paniniwala, dudulot ng pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa mga taong panatiko ng relihiyon. Panatiko ng relihiyon na nagtuturo ng maling paniniwala. Eventually, hahatulan din ng Diyos yung mga yan. Eventually. Alam mo, it is a noble task. Noble task yan na share ng salita ng Diyos. Pero you have to know the difference between sharing yung salita ng Diyos at saka pag-iimbento na lang ng konsepto sa isip mo na mismo sa librong binabasa mo wala kang ebidensya. Tangina, mahirap yun. Napakaraming ganyan sa lipunan. Paano sumabay sa Project 1M? May 3 pillars ang Project 1M. Una, tatalinuhan mo. Research ka muna ng gusto ko. Ano man yung gusto mong gawin hanap buhay na pagkakakitaan mo. Pangalawa, tatrabahuhin mo ng gusto, sisipagan mo ng gusto. Pangatlo, pag-iipunan mo hanggang makarating ka sa 1 milyon. Yun ang konsepto ng Project 1M. Ang gusto ko, makatulong sa mga tao isa-isa. And the only way para mangyari yan, kailangan kong ibigay ng libre sa inyo yung konsepto. Hindi katulad dun sa mga iba, pinababayaran. Tsaka na siguro ako gagawa ng pera sa social media. So, for now, hindi ko pa naman kailangan. Okay pa ako sa finances ko. Maligaya ako sa finances ko. So, yun yung dahilan kung ba't pinamimigay ko lang ng libro yung karunungan. Wala naman dahilan para, para mamera pa ako sa ngayon. Kasi, isipin mo, itong Project 1M lang, may concept, may dito eh. May pera dito eh. Diba? And hindi ko naman kino-consider na personal na pera ko, yung pera ng Project 1M. Pero, obviously, merong pera dito. So, itong pera dito, pwedeng, alam mo yun, i-diversify ko ito paglipas ng panahon. Good evening, brother. Para makatulong sa mas marami pang tao. Diba? Pero ang primary motive talaga ng Project 1 ay makapagturo sa mga tao kung paano gumagana buhay, paano gumagawa ng 1 milyon, paano makisama, paano ayusin yung mga problema. Yun yung basic principles ng Project 1 eh. Matutunan ninyo kung paano. Okay. In fairness, sa 18 minutes, dumadami viewers. Paano kaya dadami viewers dito? Uusad kaya kapag ka-share ninyo. Tapos damihan nyo nga yung like ninyo. Meron ako nakikitang 6 na like dito. Hindi ko alam kung paano ginagawa yung like na yan eh. Damihan nyo nga, testing nyo nga. Manonood lang ako sarili kong live. Nali nga. Manonood ako sarili kong live. Kaya lang nga. Testing lang naman tong live na to. Ito yung pinakaunang episode ng live ko sa YouTube. Since testing lang naman to, anything goes. Pwede ako magkamali rito. Inisip ko nga kung i-delete ko pa ba to o hindi na para mapanood ng iba. Wag na siguro. Okay na siguro to. Ayos na siguro to. Para makita ng mga tao kung paano ako nagsimulang mag-live sa YouTube. Biglang dumami, nakakatawa naman to. Biglang dumami yung viewers, nag-41 na yung viewers ko. Pengin like. Nag-46 na yung viewers. Takin na, nakakatawa naman to. Teka, ako nga manonood nga ako ng sarili kong live. The Chai Chester. Putang ina mo. Maayos ba yung audio? Maayos yung audio. Putang ina. Ayos. Good shit. Okay.
Ayos ano. Okay to ha. Okay to ha. Oh, putang ina naman to. Ba't nagbabiral ako sa ibang ano? Putang ina yan. Tinitignan ko tuloy itong okay. Marami na palang nagpo-post ng mga videos ko sa ano, YouTube. Hindi ko alam. Hindi kasi ako masyadong mabisita sa YouTube ng sarili kong profile. Titype ko lang The Chichester. Tapos ang dami ko nakikitang video ko sa ibang ano, sa iba-ibang mga profile. Nakakatuwa naman to. Ang dami kong video sa iba-ibang profile. Chichester Live. Merong isa pa, The Chichester Live. Chawin. 800 subscribers. Ayos to ah. Okay lang naman na mag-ano kayo. Share kayo ng live ko. Kahit chap-chapin nyo pa yung mga videos ko, okay lang din sa akin eh. Basta importante sa akin, wag lang kayo manloloko ng tao. So wag nyo palalabasin na official account ko yung mga pinaggagawa ninyong fake account. Di tayo magkakaproblema. Ganun lang yun. Wag nyo lang palalabasin na official account ko yung ano, yung mga ano. Uy, lupit ah. Ang laki ng braso nito eh. Malamang mabubuksan talaga yan. Okay. Oh, putang inang niya. Nakakatuwa naman to. Oh, shut na. Okay. Kapit bahay ko nag-aaya shut down. Anyways. Nakakatuwa naman to. Ang daming bro, meron channel, puro live mo, Chawin. Ayos lang yun. Yung pangalan naman niya, Chawin eh. Hindi naman The Chichester eh. Okay lang yun. Walang problema sa akin dun. Basta ano lang, hindi lang magpapanggap na original account yung kung sino man yung fake account. Wala tayong magiging problema. Basta yung tipong ang itsura, yung obvious na hindi ko account yun, ayos lang yun. Walang problema. Kahit kumita ka pa sa mga videos ko, tangina, aarte pa ba naman ako? Puta kung pinapasikat mo ako, tapos kumikita ka ng pera. Sino naman ako para pumalag dun, diba? If you make money out of making me famous, putang ina, palag pa ba ako dyan? Wala akong pakialam dyan, kahit kumita ka pa ng pera gamit yung mukha ko. Basta wag ka lang manloloko, yun lang usapan natin. Wag ka lang manloloko ng kapwa-tao. So pag nanloko ka ng kapwa-tao, tangina mo, kasama ako sa mga uusig sa'yo kapag kami nagre-reklamo na. Diba? Ganun lang naman yun eh. Puta, hindi mo ako gusto yung makalaban, maniwala ka sa akin. Okay lang sa akin yan, pinapabayaan ko yan. Bakit? Ang importante kasi sa akin, matuto mga kapwa-tao ko, hindi na importante kung kumikita ako ng pera o hindi. Yung iba kasi, ang gusto nila, centralize eh. Yung napapansin, ang gusto ng iba, parang centralize yung, yung sistema, na sa kanila lang talaga at sa account lang talaga nila diretso. Kasi may binibenta nga silang kung ano man. Eh, ako wala naman akong binibentang kahit na bukod sa sinigang na baka, na kailangan mo talaga putang ng pumunta ka rito para matikman mo yung sinigang na baka. Pero, bukod sa sinigang na baka at saka sa sisling na baka, dalawa lang kasi menu ko eh. Sinigang at saka sisling. Dalawa lang. Pag bukod dyan sa dalawa na yan, wala na ako ibang tinitinda eh. Yun lang talaga yung tinitinda ko eh. Tapos yung perang kinikita nito, hindi ko nga consider na personal na pera ko eh. Pera ng mga taong bayan ito, Project 1M. Pera ng taong bayan. Ako lang ang, kumbaga, katiwala ng pera. Pinagkatiwala niyo sa akin, bumili kayo sinigang, kumain kayo. Ngayon, alam niyo na, mapapakinabangan niyo rin yung paglipas ng panahon. Antay lang ng konti, kasi marami pang sumasabay. Yun ang sobrang importante sa akin eh. Hindi naman yung kumita ng pera. Kasi tangina, kung kumita lang ng pera, napakadali. Pag influencer ka, daling kumita ng pera. Kaya tinan nyo, walang nanuluya sa akin na influencer na ang bagal kung kumita ng pera sa Project 1M. Kasi alam din naman nila eh, pag influencer ka, napakadaling kumita ng pera. Ang daming paraan para kumita ng pera pag influencer ka, sobra. Sobra. Eh alam mo, tinan mo katulad nung kay Lacom TV, diba? Sinasabi allegedly, syempre, hindi naman natin sigurado yun, pero allegedly, 50 million daw ang binayad ng Solid North kay Kong TV at saka kay V. Cortez. Allegedly. Eh, syempre, hindi mo naman alam kung totoo yun o hindi. Pero isipin mo, pagka-influencer ka, social media, putang ina, matik yan. Marami talagang pera kapag ka-influencer ka. Bakit? Eh, may fanbase ka eh. Matibay ang fan, lalo kung matibay ang fanbase mo. Automatic na kagad yun na marami ka talagang pera. Pag nag-endorso ka ng kahit anong negosyo o kahit sinong politiko o kahit anong bagay, automatic yun, marami ka talagang pera. Pero hindi naman kasi yung pera ang dahilan kung bakit pinagtsatsagaan ko tong Project 1M na to gabi-gabi. 200 gabi na. Ang pera natin officially 281,000 pesos. 281,700 something, parang 20 pesos yata yung total. 281,700. 200 nights.
Maraming sumasabay. Ilan ba sa inyo yung sumasabay sa akin? Ilan sa inyo yung sumasabay sa akin? Type yes nga muna yung mga sumasabay. What do you think about Kong's TV's political promotion? Na, yung sinasabi ko nga sa inyo, political promotion ni Kong TV. Sabi nila, allegedly, 50 million daw yan. 25 million each silang dalawa, ni Kong at saka ni V. Yun yung sabi. Siyempre, hindi naman natin masisigurado. May mga nag-iesa sa sumasabay. Ayos. Paano kaya dadami tong likes dito? Nadududot nyo ba yung live? Na parang katulad sa TikTok, mas maraming dot-dot ng live, mas marami rin ng audience. Ayan, dami nyo. Fairness, makakatuwa naman to. Okay. Ayos. Madadagdagan pa kaya itong 16 like? Ayun. Isa-isang piraso lang. Okay, mukhang isang piraso lang kada isang account. Okay, marami-raming sumasabay. Richie Velasco, Victor Baraga, Jeff Almighty, Gemgong. Okay. Sir, sa iyong opinion, ano po ang kahulugan ng pagiging mabuting tao? Uy, syempre, sumusunod ka sa sinabi ng Diyos. Kasi kahit ano pang itsura ng pagiging mabuting tao mo, kung ang mabuting tao mo, pakitang tao lang din, walang kwenta yun. Diba? Ito naman, parang katulad ng poverty porn, diba? Although yung poverty porn, there's some sense na nakakatulong talaga yan sa mga tao. Pero, alam mo naman na hindi tinatanggap yan ng Diyos na gumawa sa lahat ng bagay na tumutulong ka sa mga tao para ipakita rin sa mga tao na mas marami pa ngayon perang babalik sa'yo dahil sa views. Diba? Yan, hindi tinatanggap ng lipunan yan eh. Hindi tinatanggap ng Diyos yung ganyang klase ng konsepto. Diba? Obvious naman. Kasi nga, pakitang tao lang yan. Pagiging mabuting tao sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo para maging mabango yung pangalan mo sa Diyos. Ganun. Ano yan? At the end of the day, palakasan lang yan eh. Ganun yung konsepto eh. Sabi mo, ganun pala sa Diyos, palakasan pala. Palakasan din yan, parang tropa yan. Hindi mo pinapansin yung Diyos, tapos sa panahon na kailangan mo siya, tsaka ka lang hihingi ng tulong. Pero pagka okay lahat ng buhay mo, okay pati finances mo, wala kang pakialam sa Diyos. Di ba? Ang Diyos kaya magkaroon ng pakialam sa iyo sa ganung panahon? Baka oo, baka hindi, pero wala ka assurance. Bakit? Hindi ka nag-invest eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi ka nag-invest ng emotion, hindi ka nag-invest ng oras, wala kang pakialam sa Diyos, puro kagaguhan lang pinagagawa mo pag aayos yung pakiramdam mo. Pag magkakaproblema ka o magkakasakit ka, tsaka ka lang tatawag sa Diyos. Tapos sasabihin mo, Diyos na bahala. Ano pa mamahalain mo, Diyos? Pero pagka okay ka, ikaw ang bahala. Ganun ba gusto mo? Pag maayos ang sistema mo, ikaw ang bahala. Pag hindi maayos ang sistema mo, sabihin mo, Diyos na bahala. Putangin na kagaguhan yun. Ikaw man yung Diyos, maiinis ka rin sa mga ganyang klase ng tao eh. Diba? Ikaw man yung Diyos, maiinis ka rin sa ganyang klase ng tao. Ito, for cellphone users, kailangan pindutin yung channel name sa taas, then press like sa video. Okay. Thank you So, pipindutin daw yung channel name, hindi ko alam kung saan banda. Asan yung cellphone ko? Testing ko, para makita ko rin yung experience sa pagiging audience. Ayun, okay. Okay, ganun pala yun. Pipindutin daw. Tapos, ano sabi? Ba't hindi ko makita? Parang walang option para i-like. Ayan, okay. So may ito pala ako. So meron tatlong button dito. Dito. Tatlong button. Yan. Tapos ito, merong option para i-like. Merong option para i-like. Pang 19 ako na nag-like. Tangin ng tindi, no? Nakakatuwa naman to. So ito, officially, ito ang first ever natin na live. Ngayong araw yung first na live natin sa YouTube. Nagte-testing lang ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito sa pagla-live sa YouTube. Wala, tinitignan ko lang kung ano magagawa ko rito. Turns out, mukhang hindi yata pwedeng mag-akyat ng viewers dito. Mas maganda sana kung makakapag-akyat ng viewers para makakapagtanong kayo ng live. Ngayon, walang ganong option, so wala akong choice. Ngayon, babasahin ko na lang tuloy ngayon yung mga tanong ninyo. Okay, sige. Kuya Chi, ano sa tingin mo? Legit yung IQ test na pag-measure ng talino ng tao? O experience is the best teacher and learning from people na naka-experience na? Ano ba ibig sabihin kasi ng legit? Di ba? Ibig sabihin ng legit, tinatanggap na sobrang daming tao. Yun ang legit. Pag tinatanggap na sobrang daming tao, tapos yun ang official na kinikilala, yun ang ibig sabihin ng legit. Pagka official na kinikilala, yun ang ibig sabihin ng legit. Ngayon, yung IQ test, alam mo naman, official na kinikilala talaga ng gobyerno natin yung IQ test na yan. Experience is the best teacher. I don't think so. Hindi rin ako naniniwala na experience is the best teacher. Sabi lang nila yan, allegedly, experience is the best teacher. Pero sa akin, ang pinakamagaling pa rin talaga na tagapagturo, yung mga naka-experience na nung mga bagay-bagay na yun, tanong mo na lang sa kanila diretso. Yung kasukasuan, oo, makukuha mo. Pero yung general principle, mas makukuha mo yun sa mga taong nakakaintindi.
para malaman mo, umpisa pa lang, kung pitfall ba yung dinadaanan mo o legit na kalsada ba yung dinadaanan mo. Kasi you would not want to fall into life's traps. Sobrang daming trap ng buhay eh. Kung di nyo napapansin, sobrang daming trap ng buhay. Ako lang ba yung nakakapansin nun? Ang dami-daming trap masyado dito sa buhay na to. Yung konsepto ng 9 to 5 na trabaho, di ba? Trap yan. Bakit? May mga tao, kikita ng pera, uubusin, kikita ng pera, ubusin, kikita ng pera, ubusin, kikita ng pera, ubusin. Yung cycle nun, yun yung mismong trap eh. Doon sa pagkita ng pera, papasok ka sa trabaho, uuwi ka. Papasok ka sa trabaho, uuwi ka. Papasok ka sa trabaho, uuwi ka. Tapos, kikita ka, ubusin, kikita, ubusin, kikita, ubusin, kikita, ubusin. Yan trap yan eh. Tapos habang buhay ka na lang ganun, kikita ubusin hanggang sa ma-entertain ka na doon sa ganung konsepto, masarap na ang buhay mo sa ganung konsepto, tapos mapapansin mo, tumatanda ka na. Pag nag-resign ka sa isang trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho na kasing laki ng kinikita mo na nakaraan kasi mas matanda ka na. Diba? Yan, trap yan eh. Yung konsepto na pagjojowa ng maaga, trap din yan eh. Pag nabuntis mo ngayon, tiway ka ngayon. Diba? Ilan taon na? 27? One jowa? Huwag ka mag-alala, parehas tayo. Ako nga, 35 eh. Wala rin. Ha? May anak na yun siya? Asawa na. Okay. 23? Apat na? Kasal. Oy, congratulations. Ayos lang. Walang problema ron. Kasal. Ay, putang ina. On point ang buhay nito. On point ang buhay. Galing. Ang ina, audience ko rito, nakakatawa. Okay. Double tap lang pala. Oy, double tap daw para maka-like kayo. Double tap. Oh, putang ina mo. Legit nga, double tap nga. Pwede bang dumami yung tap? Hindi. Isa lang talaga. Kahit i-double tap mo ng marami. Isa lang, isang tap lang talaga. Question po, if you were to endorse a candidate na hindi mo naman kilala o gusto, would you do it for 50 million? Hindi ko alam. Mahirap magsalita ng tapos eh, 'di ba? Basta ang offer sa akin ngayon, by far ng isang political party is less than 10 million pesos. Yun ang offer sa akin. So I'm not going to do it for less than 10 million pesos. 'Di ba? Pero hindi ko alam for 50 million pesos. Yun ang sagot ko. Mahirap naman kasi magsalita ng tapos eh. Mahirap magsalita ng tapos. Oh, there were times in the past na nagsasalita ako ng tapos na hindi ko bebenta. Bla bla, hindi bebenta. Paano kung halimbawa, ikaw yung lumagay halimbawa sa isang sistema na tipong mamamatay ka na kasi may cancer ka, o someone na mahal mo talaga mamamatay na may cancer, tapos kailangan mo na malaking pera para doon. 'Di ba? Yung ganong konsepto, yun nga hinihingi ko nga eh, kung sakali man eh. Yun ang hinihingi ko sa Diyos eh. Na wag akong mailagay sa isang ganong kagipit na sitwasyon na kailangan ko nang mamili between pangalan ko na malinis o malaking pera para ibenta yung pangalan ko. Otherwise, baka piliin ko na lang kamatayan sa ganun. Kasi mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Sabi ko, minsan alam mo yun, napapaisip din ako dyan eh. Siyempre, tao rin naman ako eh, diba? Practical din naman ako mag-isip eh. I always stick to practicality. Whether it be short term or long term, I always stick to practicality. Pero iniisip ko, ito na lang tanong ko. Kung halimbawa kayo, mag-i-endorso kayo ng kasi ngayon, allegedly, sabi lang nila, Kong TV daw, 50 million para mag-endorso na solid North party list. Kung halimbawa, sa'yo i-offer yun, endorso mo yung kandidato, kahit kunyari lang alam mo talagang putang inang tiwali talaga. Kasi alam mo, pera-pera lang talaga dahilan. Although I'm not saying that for Solid North. Hindi ko sinasabi sa Solid North. Pero sinasabi ko, meron talaga mga politiko, tangina, alam mo talagang putang ina tiwali talaga. Diba? Endorso mo ko 50 million, babayad ko sa'yo, payag ka. Dahil sa pera. Hindi dahil gusto mo nilang supportahan. Kung pera mo sa akin. Pero i-endorso mo sa audience mo, tapos alam mong kakalaykay sila ng maraming pera. Kasi matik yun eh, di ba? Tignan mo, isipin mo, ikaw politiko, naglabas ka ng 50 million. Paano mo ngayon mababalik yung 50 million? Di ba? Oh. Ngayon, kung halimbawa, sa'yo ngayon i-offer yung 50 million, papay ka? Hindi, kasi parang sarili pera ko din ang... Hindi, ang ingingatan ng pangalan na. Ang kapalit nun, pangalan mo masisira. Would you do it for 50 million? Pero halimbawa, nilapag sa lamesa nyo. Halimbawa, nilapag sa lamesa, kamay mo na. Halimbawa, nilapag sa lamesa yung 50 million. Tangina, 1 million, ganyan yun. So, 50 million, baka puno yung lamesa ng pera. Tapos sa'yo lahat yun.
Tangina mga itsura nyo ngayon, no? Nagdadalawang isip na ngayon kung hindi pa kayo, oo ka na. Oo, siguro. Hindi. Kasi kaya na kita. Depende kung anong estado ng buhay. Saka una-una pangalan ng Hmm. na yun. Diba? Kung matunog naman ang pangalan, yung 50 mil dito, madali niya nakikitain nyo, wala pa kayo isang pagkain niya makikitain. Kung ako kasi kung hindi mo gagawin, Kapera siya. para sa konting pera. Kasi konting pera lang. Lahat sabi nga, mabilis 50 million is not konting pera. Malaki-laki yun. Hindi, pare, kasi kung nasa estado ka. Isipin mo, malaki-laking mansion yun para sa 50 million. Hindi, pare, kung nasa estado ka ng Kasi isipin mo yung 10 million pa nga lang, malaki-laking property na. 20 million, malaki-laking property na. Puta, 50 million ka pa. Ang Ferrari, maganda-gandang klase na, nasa kalahati lang nun, 25 million lang eh. Pero kung depende mo sa estado ng buhay ni Kong, Hmm. malabong kakagatin niya yun. Kasi kaya niya kitain niya. No. Hindi, may ini-endorso nga siyang kandidato eh. Allegedly, sinasabi na parang binayaran daw siya ng 50 million daw. Daw! Siyempre, di naman natin alam yun. Pero daw. Ano party list yung... Solid North. Oh. Solid North. Yung maraming nagbabash kay Kong. Sa tondo ata yung tondo. Ano tayo ngayon ng mga tanong dito? Okay. Kung ang Diyos ang lumikha ng universo, bakit may mga bagay na tila hindi ayon sa kanyang kalooban? Tulad ng natural na kalamidad at kasamaan sa mundo. Pero kung ako, na... May mga bagay na pinapabayaan talaga ng Diyos na mangyari. Sita na mo, yung katulad ng natural na kalamidad. Diba? Ever since naman talaga, ganyan naman na talaga. Bago pa dumating ang tao, may mga natural na kalamidad na naalala nyo yung nangyari nung sa dinosaur. Siyempre, hindi nyo na naalala yun kasi wala pa naman tayo nun eh. Pero siyempre, nabalitaan nyo naman kung ano nangyari sa mga dinosaur, diba? Nagkaroon ng mass extinction. So, bago pa dumating ang mga tao, andyan na yung mga yan. Yung kasamaan naman, magandang indicator kasi yun kung para malaman mo kung sino-sino yung mga sayo, sino yung hindi eh. Diba? Baka hindi nyo lang nakita sa ganung angulo. Yan, buti ka mo, tinanong mo kay Chay Chester. Boss Chief, 40 na ako. Should I try to go back pa sa profession ko as an engineer? Pero from start, o itutuloy ko lang yung work ko ngayon sa sales. Salamat, boss. Hindi ko alam, brother. Yan nga kasi yung ano eh. Yan yung eksaktong dahilan kung bakit gusto ko sana talaga live yung tanong. Gusto ko live eh. As in, when I say live, hindi yung chinat lang dito. Yung actual na kayo mismo yung makakapagtanong para makapag-follow up question kayo. Kasi magtatanong ako ng qualifying questions dyan eh. Hindi yan yung something na binigay mo sa akin yung edad, binigay mo sa akin yung natapos mo, binigay mo rin sa akin yung trabaho ko. Tapos, between dito sa natapos mo at saka sa trabaho mo, kailangan ngayon mamili ka, kaya ko na diretsyong sagutin. Hindi ko masasagot ng matino yan. Hindi ko masasagot ng matino sa ganun. Kulang yung factors to consider. Kulang yung given factors. Kailangan ko pa ng additional given factors. Halimbawa, gaano ka kasaya dun sa trabaho mo? Halimbawa, gaano ka rin kasaya dun sa pagiging engineer mo dati? Masaya ka ba sa pagiging engineer mo? Masaya ka sa pagiging salesman mo? Gaano karaming pera ba ang kailangan mo? Diba? Yun yung mga factors to consider na hindi mo talaga, hindi ako makakapag-advise sa'yo ng matino unless masagot mo yung mga qualifying questions na nakadepende na ikaw lang talaga mag-isang makakasagot sa sarili mo. Ngayon, isa sa mga deciding factor dyan, ang maisasuggest ko sa'yo, dahil 40 anyos ka na, paghandaan mo retirement mo. Kasi ang worst na hindi mo gugustuhin dyan, yung konsepto na hindi ka naghanda para sa retirement mo, tapos, bills are now creeping in, kasi habang tumatanda ka, nagmamahal ng medical expense mo. Tapos, habang tumatanda ka rin, lumilipas ang panahon, pababa ng pababa ang value mo sa society. Habang tumatanda ka, there will come a time na parang hindi ka na importante kahit malayo pa yung narating mo academically o professionally. Tignan mo, katulad nun, pagiging salesman, di ba? Isipin mo, pag halimbawa, bumaba ang energy level mo sa pagiging salesman, halos magiging obsolete ka niyan. Isipin mo yung, kung engineer ka, baka siguro pwede ka maging consultant, ganun, na hindi mo na kailangan ng masyadong mataas na energy level. Pag salesman ka, kailangan na mataas na energy level para sa sales, di ba? Ngayon, isipin mo yung konsepto na tumatanda ka, 40 anyos ka na. Kamusta ang finances mo? Isipin mo rin yung konsepto na kung marami ka naman ng pera at palagay mo sapat na yon at meron ka na rin, obviously hindi ka naman magtatanong sa akin ng ganyan kung meron ka sapat na investment na nagbabayad na sa'yo katulad ng mga apartments ganun. Pero tinatanong mo sa akin yan kasi yan yung primary means of income mo. Alin dun sa dalawa ngayon ang gusto mong gawing primary means of income. Hindi ko masasagot ng diretso yan unless I have all the factors in front of me. Tapos yung mga factors na yun, sa'yo rin manggagaling. Magtatanong ako sa'yo ng mga qualifying questions, sa'yo manggagaling yung mga
factors to consider, and then we can arrive to a favorable conclusion para sa'yo, which is generally, my opinion, hindi advice. Kasi kung mag-a-advise ako sa'yo, might as well pay me. Kung hindi ako makakapag-advise ng diretso ng, delikado masyado yung advice na ganyan. Delikado. Kasi sabihin ko sa'yo, halimbawa, manatili ka sa pagiging salesman. Tapos, hindi mo gusto yung pagiging salesman. Then you will be spending 10 years or probably 20 years of your life being miserable. Sabihin ko naman sa'yo, mag-engineer ka, paano kung hindi gumana? Diba? Back to zero ko Sabi mo, from start ka kamo Diba? Paano kung hindi gumana? O hindi ka masaya sa pagiging engineer? Kahit pa sabihin mong paying industry yung pagiging engineer. Lalo na kung back to start ka pa. Alam mo naman kung magkano bayad sa mga back to start na engineer, hindi naman kalakihan pag nagsisimula ka pala ng pagiging engineer mo. Diba? Hindi ko masasagot ng diretso yan. Maliban na lang, masagot mo yung mga qualifying questions ko. Yun ang sagot ko ron pansamantala. Pero I strongly suggest, maghanda ka na para sa katandaan. Maghanda ka for your retirement kasi you will only be spending a few years, possibly 10 years, na healthy ka pa. Pag tungtong ng 50, maglalabasan ng mga sakit mo niyan. Yun ang sagot ko ron. Paano tamang pag-handle ng income? Sa akin, ang simula muna, matutunan mo muna yung disiplina na wag mo munang gastos sa kapritsyo pera mo. Doon muna. Lahat ng pera mo, bayaran mo lahat ng mga kailangan mong bayaran na bills. Tapos wag mong gastos sa kapritsyo. Yun muna yung dapat mong matutunan. Kasi pag dumadami na pera mo, kusa na rin tataba utak mo kung saan mo lalagay pera mo Kusa na rin tataba ang utak mo kung paano ka pa makakapagparami pa ng pera. Ano-ano pa yung mga paraan para mapalawak mo pa yung pag-iipon mo. Doon ka muna sa konsepto muna ng pag-iipon, one step at a time. Simulan mo muna one step at a time. Pwede. Wala. Dito. Punta ka dito. Sige, kahit dito ka lang. Kahit ako na lang yung magsalita. Pero kailangan kasi marinig nila yung tanong mo Otherwise, pag hindi naririnig yung tanong mo, puta, parang kausap ko na, parang hangin. Di ba? Oo. Dito ka, sige dito. Dito ka lang pumuesto. Diyan ka lang magsalita. Dali. Huwag mo kasi isubo, tangina mo. Ang hilig mo sumubo. Dito ka. Hindi na kailangan na upuan, puta ka. Sabi mo lang diretso yung tanong mo rito, para masagot ko. Ang kulit ito, puta kayo, tutok ko sa yung camera. Gago ka. Dali, ano tanong mo? Anong mababahin niyo sa akin? Kasi uli lang lubos na ako ngayon. Recently namatay parents ko. May naiwan silang konting pera. Nasanay ako sa maluwang buhay. Ngayon, may nagtatrabaho naman ako. Maaga ako nagtrabaho, senior high. Okay. Pagka-graduate senior high, nagtrabaho na ako. Then, napunta ako sa field ng BPO industry. Okay. Nasanay ako sa maluwang buhay na mag-asking pa ganyan. Mag-isa na lang, marunong mag-tipid. Anong mapapayo mo sa akin? Nako, putang ina mo, Brad, asap. Bilisan mo. Bilisan mo yung pag-aaral ng konsepto ng pagtitipid. Kasi you would not want to be stuck in a process na alam mong hindi gumagana sa'yo, na dati kasi gumagana sa'yo yan. Bakit? Buhay pa magulang mo Ngayon wala na magulang mo, naiwan ngayon sa'yo estate ng magulang mo, sama mo pa pati pera ng magulang mo. Brad, diretsuhin kita, ang bilis maubos ng pera. Pag di mo alam ang ginagawa mo, Brad, diretsahan, bumili ka lang ng mamahaling kotse, ubos yung pera ng magulang mo. Ubos yan. Hindi mo gugustuhin ma-stuck sa ganun. Ako, ang suggestion ko sa'yo, BPO, malaki naman na kasi ng sweldo dyan Pero ang pag-aralan mo muna, tanggalin mo muna lahat ng kapritsyo sa sistema mo. Huwag mo munang galawin yung pera ng magulang mo. Huwag mo munang pakialaman yan. Lagay mo lang muna sa isang bank account. Ako, suggestion ko sa'yo, i-time deposit mo muna kung maaari, 5 years. Kasi it will take some time bago mo matutunan yung konsepto ng disiplina. Ang problema, hindi ka natuto ng disiplina galing sa magulang mo. So ngayon, kailangan mo na ngayong puwersahin yung sarili mo para matuto ng disiplina on your own. Tang-inang hirap niyan, Brad. Mas madaling ituro sa bata ang disiplina kaysa ituro sa isang matanda ang disiplina. Ang hirap ituro ng disiplina. Sobrang hirap ituro ng disiplina. Sobrang hirap. Ngayon, yung konsepto na kailangan mo munang... Ako, ito suggestion ko sa'yo, Brad. Ito, consider this as an advice. At napakabihira ako magbigay ng advice sa tao. Sobrang bihira ako magbigay ng advice sa tao. Karamihan, opinion lang. Ilagay mo muna yung pera mo sa time deposit sa bangko. Yung pera ng magulang mo, wag mo munang galawin. Hanggang matutunan mo kung paano ikaw mismo gumagawa ka ng pera, nakakaipon ka na ng pera, ang dami mong iniipon na pera, dumami na ngayon yung inipon mong pera. That's the time ngayon para magkaintindihan kung ano gagawin mo sa pera mo. Doon muna, pera mo muna. Huwag mo nang galawin pera ng magulang mo. Pag meron ka ngayong isang sistema na inilagay mo yung sarili mong pera doon at pumapaldo, i-expand mo na ngayon yung sistemang ginawa mo, that's the time para itap mo ngayon yun. Pero huwag mo munang galawin yung pera ng magulang mo. Brad, masyado pang mainit.
Ingatan mo yung konsepto mo sa katin ng palad na pag marami kang pera, malikot ang kamay mo. Kung ano-ano iniisip mong bilhin. Ingatan mo sarili mo sa ganun, Brad. Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na iyan na eh. Tangina, Brad, may springboard ka na, sinuwerte ka na eh. May springboard ka na. Na imbis tatalong ka ng talon lang na ordinaryo, dahil may springboard ka galing sa magulang mo, mas malayo mararating mo dapat kapag nasulit mo yan. Pero pag hindi mo nasulit yan, that will be one of your biggest regrets sa buong buhay mo bago ka mamatay. Kung kailan matanda ka na, may pera ka, oo. Pero hindi mo napakinabangan yung pera ng magulang mo para maging springboard sana, na sana malayo yung narating mo. Pero bansot ang labas mo financially kasi hindi mo natutunan yung disiplina, naubos mo yung pera ng magulang mo. Yun ang sagot ko sa'yo. Sinampal ako ng katotohanan. Parts pa ng motor. I-apply mo ngayon sa sarili mo yan. Huwag mo munang galawin yung pera ng magulang mo, believe me. Kasi malaki naman ang kinikita mo sa call center, brother. Galing akong BPO. Ang daming pera sa BPO. Dami ko. Ang daming pera sa BPO. Ang kailangan mong matutunan muna yung disiplina na hindi ka muna gumagastos para sa kapritsyo. Lahat ng bills mo bayad, lahat ng problema mo resolbado, tas ang dami mo pang naiiwang pera kada payout. Yun muna yung pag-aralan mong disiplina. Pagka gumagana na yung disiplina na yun, kailangan mo ngayong ma-expand ngayon yung mismong pera na meron ka na, ipon mo. Gagawa ka ngayon ng sistema kung paano mag-generate ng mas malaki pang pera, yung pera na naipon mo. Dun pa lang ngayon, kapag ka buong-buo na yung sistema at kailangan mo na mag-expand, that's the time para itap mo ngayon yung estate ng magulang mo. Yun ang suggestion ko sa'yo. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya, at talagang hirap na hirap ka talaga, bumili ka na lang ng apartment, wag mong pakialaman yung apartment na binili mo. Tapos tuloy-tuloy na ngayon pumapasok sa'yo pera. Kahit di ka na mag-BPO, yun na, diretso. Bili kang apartment, pumapasok sa'yo tuloy-tuloy ang pera, hindi mo talaga matutunan yung disiplina. Nagagalaw mo talaga pera eh. Di bumili ka na lang ng pagkakakitaan, in case hindi nyo alam, ang pagkakakitaan pwede mong bilhin. Actually, yan po yung line of business ng grandparents ko. Na pinasa sa mga parents. There you go. Congratulations. Yun na mismo. Palawakin mo na lang, damihan mo na lang. Diba? You cannot, probably you will not be as big as the Villiers, pero it will be enough para manatili kang mapera and afloat hanggang mamatay ka. Just make sure na ingatan mo lang ang sarili mo sa mga taong linta. Just don't do drugs. Ingatan mo sarili mo sa... Kasi pag maraming pera, minsan may mga ibang... Matik yun eh. Diba? Ngayon, ingatan mo sarili mo sa mga bad company. Kasi masyado ka pang bata para maging financially stable. Which means merong possibility na kapritsuhin mo yung pera and you will be with bad company. Tapos pag makakasama mo na yung mga siraulong tao, may pagkakataon maiipit ka, hindi ka nila tutulungan. Ito worse, naipit ka, sapat para either makulong ka, ma-hospital ka, o mapatay ka. Be careful, brother. Masyadong malaking kapangyarihan yung nasa kamay mo at a very early age. Masyadong malaking kapangyarihan yung nasa kamay mo at a very early age. 21 pa naman. Ingatan mo sarili mo, brother. Ingatan mo sarili mo ng gusto. So, ma-share mo na kasi ng ganyan. Di ba? Tumatatak sa utak eh. Sir, thank you. Swerte ka, sa akin ka napunta. Tangin ako nagkataon na pumunta ka sa mga networker, ubus yan. Ubus yan. Puta, imbes ka kagad doon, bigla. Madaling manloko ng kapwa-tao, mga katulad mo, 21 anyos. Tangin na, napakadaling lokohin yung mga ganyan. May ano naman po, parang yung hunger lang na magnegosyo. Wala pa ako yun kasi nga nagdadala mga tipo. Kasi recently na namatay daw. Huwag mo nang pakialam yung pera. Yung estate, mo lang muna tumapasok sa'yo, tuloy-tuloy yung pera, diretso mo sa bangko. Tapos tuloy-tuloy kang magtrabaho. Doon kasi ako sa part na walang ano na, parang wala na talaga disiplina. Ang pumapasok sa utak ko, gusto kong ano, Enjoy. hindi enjoy. Kasi may, Hindi, wala, nagdadalamati ka pa eh. Mabigat sa'yo yung gastusin yan hanggang napitik mo ng konti. Tapos magsusunod-sunod na yan, domino effect. ang nasa isip ko kasi yun nga mag-invest. Pero kasi naghahanap ako ngayon. Nasa utak ko ngayon, pero wala pa yung eager na gawin na talaga. Para bang nasa utak ko pa lang. Nagbe-brainstorm pa lang anong possible na pwede maging downside. Yung umanap ng lupa. Diretso, downside, lahat. Pwedeng maging downside pag hindi mo alam ginagawa mo. Kahit lupa, pwedeng maging downside pag hindi mo alam ginagawa mo. Merong isa sa mga tropa ko, nagkamali sa ganyan eh. Bumili ng 5 hektaryan lupa sa probinsya. Kala niya good investment. Tangina, biglang nagkasakit yung nanay niya, may cancer, di mabenta yung lupa. Ang mabigat nun, binenta nila palugi. Kalahati ng pera. Nagmamadali, mabenta lang talaga. Pangit na investment kapag hindi mo alam ang ginagawa mo, kahit lupa pa yan. Lahat ng bagay pwedeng maging pitfall sa'yo. Masyado ka pang bata, delikado masyado yan, brother. Ingatan mo sarili mo.
Anong mapapayo niyo sa akin? Basta pwedeng basahin. Na may report ba sa mga libro? Hindi yan something na kaya mong basahin lang. Disiplina talaga na yan na kailangan mo matutunan sa sarili mo. Yun nga yung suggestion ko sa'yo kung bakit sabi ko sa'yo, huwag mo nang galawin yung pera. Yung apartments at saka yung trabaho mo, sapat na yan para yung pumapasok na pera sa'yo, putang ina, Brad, sobra-sobra na yan. Lahat ng pera ng magulang mo, lagay mo muna sa bangko, time deposit mo muna. Hanggang alam mo na kung ano ginagawa mo, dun sa mga kinita pa lang ng apartment at saka sa kinita mo galing sa sweldo mo. Pag alam mo na ginagawa mo dun sa kinita ng apartment at saka sa sweldo mo, tsaka lang ngayon, makakapagpalawak ka, nang galing din dun. Tapos, pagka nakita mo na lumalaki na yung perang galing sa apartment at saka yung perang galing sa pinaghirapan mo ng iba, bukod dun sa mga pumapasok pa na pera, diretso pa sa bangko, that's the time ngayon para itap mo ngayon yun. Kasi palalakihin mo na tong sistema ang ginawa mo. Gawa ka muna ng sistema kung paano gumawa ng pera. Yun muna. Even better, dabihan mo na lang apartments mo para hindi ka naman problema. Ganun. Oh. Ingatan mo nga lang ang sarili mo sa mga maling investment. Kasi ako nagkamali ako ng investment yun Nagpatayo ako ng building tapos tangina, na-overprice yung building. Ay, putang ina mo, gago ka. Tangina mo. Nasabi ko talaga, putang ina, kalimutan ko. Naka-live nga pala ako. Sige na, mag-ingat kayo pa uwi. Putang ina nyo. Thank you, boss. Putang inang yan. Nasabi Mas maigi pang bumili ka ng building na segunda mano. Nabukas po kasi. Tapos pa-renovate mo. Yun, suggestion ko sa'yo. Pro tip, kaysa magpatayo ka, bumili kang segunda mano. Tapos pa-renovate mo na lang. Pa-renovate. Gago na yan. Wala na, nandun na sa live. Pulilyaso na. Anyways, mag-iisang oras naman Mag-iisang oras naman Sige, maraming salamat sa oras nyo, Pilipinas. Na-appreciate ko kayo sobra. Maraming salamat na kahit nakalipat na ako rito sa YouTube. Dito na tayo, officially. Sige, dito na tayo ngayon mag-live. Tapos ipopost ko na lang yung mga updates kung anong oras ako magla-live sa parehas na Facebook at saka ano nga ulit yung app na ginagamit? Telegram. Facebook at saka Telegram. Mag-update ako kung anong oras ako magla-live. Okay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. I love you all. See you soon.